One of the mysteries of life na akin pong patuloy na tinatanong, isa sa mga misteryo ng buhay na hindi ko maintindihan talaga. Sumasakit talaga ang ulo ko pag iniisip ko. Minsan, merong mga magulang na tama ang pagpapalaki, magaling, maging tatay at nanay, mabait, the most godly parents I know. Good, loving, compassionate, na mga mommies and daddies, pero mayroong mga lumalaki yung mga anak, salbahe. Ang ending nung bata, bisyo, nasa bilangguan, ang gulo ng buhay, hiwalay sa asawa. Hindi ko maintindihan. Ang bait-bait ng nanay at tatay mo, ang ending mo, napariwara ang buhay. On the other hand, another mystery and puzzle in life that I wrestle with is, minsan, yung mga magulang ang pasaway. Yung mga magulang ang salbahe. Ang nanay, puro mura, bogbog sa anak. Ang tatay, labas-pasok sa kulungan. Ang daming bisyo. Iniwan ng asawa. Daming babae. Pero yung anak, valedictorian. Summa cum laude. Ang bait! Ang galing. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Sabi ko, totoo bang ito ba mga magulang mo? Mga siraulo, pero ikaw ang galing-galing. Ang bait-bait. Naisip niyo na ho ba yun? One of the questions in life. Nung naging magulang ho ako, biglang kahit paano, naintindihan ko. Na minsan, we do our best to parent our children. We do our best to give them love and support and guidance and values. At the end of the day, they make their choices. Amen? Ang tao daw ho ang namimili. So we do our best, but we trust God for the results. Pinapaubaya natin sa Panginoon. Sa araw pong ito, pag-uusapan natin, ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa ating mga magulang? Kaya nga ho si Freddy Aguilar ho gumawa ng kanta, nang isilang ka sa mundong ito, di ba? Buhay ng magulang. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Nang isilang ka sa mundong ito. Ayan. We will be reflecting on the passage on Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Can you tap your seatmate? Para pala sa iyo to eh. Ha? So we will try to understand the Word of God, the instruction of God for us to honor our parents, to respect and value them, even though it's difficult to do so. Yan, pag-uusapan po natin yan. Tandaan nyo to, bilang mga Christians, we honor our parents in obedience to God's commands. Iba talaga yung pananaw natin patungkol sa pamilya, sa magulang, at sa mga anak. Dapat nating igalang ang ating mga magulang, whether they deserve it or not. There is a good reason that guides us and a reward that we can gain when we give respect to our parents. Ang ganda. Sa araw pong ito, meron tayong tatlong mahalagang katotohanan na pag-uusapan at pag-iisipan. Number one, the reason that must guide us when we honor our parents. Yung makatwiran nga ba ang pagsunod at paggalang sa magulang kahit hindi madali. Number two, we'll talk about the respect that should be given when we honor our parents. And number three, today we'll reflect on the reward that can be gained when we honor our parents. Hindi ho talaga madali ang maging magulang. Hindi biro ang magpalaki ng anak. Totoo po yung kasabihan nating mga Pilipino. Yung mga magulang natin, susubo na lang nila, ibibigay pa sa atin. Grabe, totoo pala yun, naranasan ko eh. Minsan, pag walang-wala kami, at yung kanin, konti lang ang nasaing, sige anak, sa'yo na lahat. Okay lang si tatay, oatmeal na lang ako. Di ba? Kumbaga, biscuit na lang sa akin. So, ang mga magulang, mangungutang yan, makipaglaban lang ang tuition fees sa eskwelahan. Makabili lang ng damit para sa graduation o para sa birthday. Gagawin ang lahat. Ibang klase ho, ang mga magulang, ang puso ng mga magulang. So,
Buti na lang, hindi tayo inuutusan ng salita ng Diyos na bayaran lahat ng ginawa sa atin ng ating mga magulang. The Bible does not command us to pay back our parents. Instead, the Bible instructs us to honor our parents. Iba yun. Iba yun. Kasi hindi mo kayang suklian eh. Hindi mo kayang bayaran lahat ng binigay sa'yo ng mga magulang mo. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng karunungan, binigyan ka ng mga panuntunan sa buhay. Paano makipagsapalaran sa mundong ito? Hindi kayang tapatan ng kahit anong bahay, kotse o pera yun. But instead, the Bible instructs us to honor our parents. Tingnan nga natin, Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents. This is the right thing to do because God has placed them in authority over you. Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. And this is the promise, that if you honor your father and mother, yours will be a long life full of blessing. Ang ganda! Mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yon ang tama. Irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ang galing Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay mo kapag ka iginalang mo ang tatay at nanay mo. Isn't this amazing? This is the first of the 10 commandments. 10 ang utos ng Diyos na binigay kay Moses. But this is the first command with a promise. Kapag ginawa mo ito, mayroong gantimpala, may pagpapala na ibibigay ang Diyos sa atin. In other words, tayo, kahit na ano man ang ating edad, bata ka man, binata ka man, dalaga ka man, or may asawa at anak ka na rin, or lolo ka na, wag daw nating kakaligtaan na sundin ang utos ng Diyos. The Apostle Paul says, we obey, we honor, we respect our parents because God commanded it. Because God said so. And that gives us the first important truth today about honoring our parents. Number 1, the reason that must guide us when we honor our parents. Kumaga merong paggalang sa magulang na makatwiran. A reasonable response. Kasi ito ay pagsunod sa utos ng Diyos. So itong command na ito ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, tuwing nilalapastangan natin ang ating mga magulang, tuwing binabastos natin si tatay o si nanay, tuwing nagre-rebelde tayo at pabalang sumagot kay mommy at kay daddy, tuwing tayo sinasaktan at tinatalikuran at hindi natin ginagalang ang ating magulang, we are essentially disobeying God. We're breaking the heart of God. So as Christians, iba ang ating paninaw patungkol sa pagtrato ng ating mga magulang. Whether they are good or bad, whether they deserve it or not. Yung trending ngayon ng mundo, yung mga bata, wala nang paggalang sa mga magulang. Talagang very casual na lang ang pagtingin sa mga magulang. Walang pagpapahalaga sa sacrifices, sa mga pagpupundar ng mga magulang sa kanila. The generation today is a very entitled generation. They only think about themselves. So parang the violation of this 5th commandment is rampant. Parang bastusan ng mga magulang ngayon. Sa Asia nga, medyo conservative pa tayo. Pero sa West, in Europe, in America, first name basis ang tawag sa mga magulang. Ay, grabe, Ini-imagine ko, tawagin ako ng anak ko, Mike, halika nga dito, Mike. Ay, naku. But for Christians, when God changes our lives, we stop following the crowd. Amen? When God overhauls our character, we stop becoming like people in the world. Hindi na natin sinusunod yung uso. Dahil tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Nababago yung ating pananaw. Nalala ko nung ako ay mga nasa 16, 17 years old. Sabi ko pa, malaki na ako. Hindi na ako bata, Wala nang curfew. May curfew kasi ang papa ko sa akin. 10:00 nasa bahay na.
Dapat kung kaya, walang meeting sa school, 6 o'clock, 7 o'clock, dinner together. Pero kailangan 10 o'clock, lights out, nasa bahay na. Sabi ko pa, since 17 na ako, di pwede nang umuwi na ako ng 12 midnight. Pwede na akong umagahin yan. Sabi niya, pwede, pero maghanap ka na ibang bahay mo. Maghanap ka na ibang titirahan. Kasi, sabi niya, hanggat dito ka kumakain sa bahay ko, hanggat ako ang nagbibigay sa iyo ng kwartong matutulugan at tuition fee para sa pag-aaral mo, sumunod ka sa patakaran ko sa bahay na ito. 10 o'clock, nasa bahay ka na. Oh! And sometimes, that is a reasonable understanding of order in society, in the family as well. Kailangan merong nasusunod. Kailangan merong leader. Kailangan merong authority. By the way, when the Bible invites us to submit to authority, when God's Word instructs us to respect authority, ang ibig sabihin lang noon ay ibibigay natin yung sarili natin upang sumunod doon sa inatasan na maging leader ng ating buhay. In other words, hindi pwedeng maraming driver sa kotse. Isa lang dapat ang driver. Hindi pwedeng maraming kapitan ng barko. Hindi pwedeng maraming piloto. Isa lang. Nakakita na ba kayo ng barko na ang daming kapitan? Ang daming monobela? Nakakita na ba kayo ng sasakyan na ang daming driver? Ako nakakita na. Ayun, bangga tuloy. Di ba? Nakakita na ba kayo ng eroplano? Isang damakmak ang piloto? Lahat magaling, lahat marunong? Hindi. So for there to be order in society, there needs to be reason. There needs to be a submission to authority. So, ibig sabihin, si Mayor ng Quezon City, hindi naman siya perfect. Minsan nga, mas magaling ka pa kay Mayor eh. Minsan nga, mas competent pa tayo kung sino man yung nakaupong leader. Pero because we respect the office, we submit to the rules of the city. Di ba? Kapag ba, lahat ba ng pulis matino? Hindi. May mga pulis na cotton cups. May mga pulis na corrupt. Pero pagka pinahinto ka ng pulis, hihinto ka. Because you respect the badge. You respect the uniform. Di ba? Hindi pwedeng, pare, red light na. Hindi, didiretso ko, mga corrupt naman yung mga napapatupad niyan eh. Ha? Boom! Baksak mo, sementeryo o ospital. Bakit? There has to be order in society. Ganon din daw sa pamilya. Kung ang tatay, ang magulang, ang authority above us, hindi pwedeng ikaw ang bossing kasi anak ka. So that's reasonable. Maybe your parents are not good. Maybe they are not Christians. Maybe they're not godly. Maybe they are not smart like you. Minsan nga, mas marunong ka pa sa mga magulang mo eh. Pero dahil sila ang magulang, may paggalang, may pagpapasakop sa leader ng bahay. So the Bible invites us to understand, to gain a certain wisdom. Oo nga, sila ang aking leader. Sila ang aking magulang. Kailangang igalang. And so sometimes, malaki na tayo, hindi na tayo bata. May sarili ka ng pamilya, may sarili ka ng negosyo, kumikita ka na, hindi ka na umaasa sa magulang, may trabaho ka na, at may sarili ka ng bahay, at matanda na ang magulang mo. How do you honor them? Well, sometimes you still honor them even though you now have your own family by listening to their advice, by gaining wisdom from them. Meron nga akong barkada, sabi niya, Mike, alam mo ba na nagpatayo ako ng bahay at sa bahay na pinatayo ko, nagpatayo ako ng kwarto para sa parents ko. Oh, hindi lahat gumagawa noon ha. Sabi niya, Ma, Pa, may kwarto kayo dito, pwede kayong tumira sa akin kung gusto nyo, anytime. So sila magkakapatid, nagpatayo ng kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang kondo, may extra space, may extra room para sa magulang. Oh, that's beautiful when Christians understand, Lord, I will obey the fifth command. I will honor my parents, whether they deserve it or not. Kasi madalas naman yung mga magulang naman natin, kagaya natin, makasalanan. Nagkakamali, nagkakasala, nakakasakit. Merong mga ginagawang sakit sa ulo. Pero it doesn't mean that we should lose our respect to them. Ako, nangako ko sa mama ko, Ma, hindi ako mayaman ha.
Wala akong maraming pera. Pero pag na-ospital ka, nagkasakit ka, sagot ko, Ma, ako bahala sa'yo. That's how we honor our parents, right? Kung tutuusin naman, may sarili na akong pamilya. Wala na akong pakialam dapat sa magulang ko. But the Bible, God's Word instructs us that there is a certain beauty, there is a certain wisdom, that there is a certain reasonable amount of excellence in our lives. Kumaganda ang buhay kapag sinusunod mo ang Diyos. Kapag pinapahalagaan mo ang mga palatuntunan ng Diyos, ginagalang mo ang magulang mo. Ay, masama ang loob ko sa tatay ko. Well, I was growing up, maliit ho ako. Dami kong tampo sa tatay ko. Pero, naintindihan ko, Lord, I need to honor my father. So, bago namatay si Papa, a few remaining years of his life, I was able to reconcile, I was able to forgive. Ang ganda ng sama namin ni Papa. That's honoring our parents. Sometimes they hurt you, they abuse you, and they did a lot of mistakes. They abandoned you, nawasak ang pamilya, and on and on and on. But the Bible invites us to the path of the cross. Kasi tayo, we have been recipients of God's grace. We could now become bearers of God's grace. Ma, Pa, mahal ko kayo. Kahit minsan, marami akong sugat nung ako'y lumalaki. Only a Christian can do that. Because our lives are now transformed by the love of God. Kaya natin magmahal kahit masakit. Kaya itong utos na to, the fifth commandment, honor your father and mother. We can do it. Why? We have God. We have the grace of God. We have the love of God. We can forgive them. We can serve them kahit masakit, kahit magulo. I mean, let's go back at the passage. Children, obey your parents because this is the right thing to do. Because God has placed them in authority over you. Ang galing! Honor your father and mother. Mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yun ang tama. Irespeto nyo ang tatay at nanay ninyo. Okay guys, listen. We do this obeying, respecting, and honoring our parents not because it feels good, not because it is easy. Hindi dahil madali at dahil masarap gawin. Minsan ang hirap gawin. We do it because it is the right thing to do. And that means we honor our parents because we want to obey God's will. We want to align our lives to the plan of God. Na ang ating mga buhay ay nakatugma sa nais ng Diyos para sa atin. This is the second. The respect that should be given when we honor our parents. Ang paggalang sa magulang ay mayroong kasamang pagpapahalaga. I like this. Alam nyo ba na yung salitang honor, yung salitang respect in Hebrew means heaviness. You can remove the slides na. Ang ibig sabihin nito, yung salitang paggalang, ibig sabihin mabigat, heaviness. So, binibigyan mo ng halaga yung isang tao. Hindi dahil malaki ang waistline niya or ilang kilos na ba siya. Ang ibig sabihin nito, yung bigat niya sa buhay mo. The value of the person. Yung pala yung ibig sabihin ng honoring. Ibig sabihin, ang opposite ng honoring ay kapag magaan naman yung pagtrato mo. Very demeaning, binibelittle mo yung ibang tao. When you dishonor or disrespect someone, parang walang pagpapahalaga sa taong iyon. So, ganoon dito sa magulang natin. When we honor our parents, we value them as persons. Kasi sila yung nagpalaki sa atin, nagbigay ng buhay sa atin. Imperfect as they are, we honor them. And that is what God wants us to do and to become. People who honor authorities and people who honor our parents. And that is what it means to respect. Merong pagpapahalaga sa kanila. Meron akong kaibigan na salbahe yung kanyang mga magulang. Yung tatay niya, lasenggo, ang daming bisyo, maagang namatay, iniwan sila, pinagpalit yung nanay niya sa ibang babae. Ay, grabe sama ng loob niya sa tatay niya. Kahit nung namatay, hindi siya umiyak.
Nanay niya, binubugbog siya, minumura siya araw-araw. Mike, walang kwentang nanay ito. Ay! So tuwing nagka-counseling session kami, iyak siya ng iyak, lahat ng sama ng loob, lahat ng sugat, laban sa kanyang magulang, laban sa kanyang nanay. So bitter. So much anger and so much pain and hurt while he was growing up. Problema, yung nanay niya nagkasakit. Parang yung nanay niya bedridden, needs caregivers 24-hour. Nagkaroon pa ng Alzheimer's, hindi siya nakikilala, laging nagmumura, sumusungit, ang sama, lalong sumama ang ugali kasi hindi niya nakilala yung mga tao. But this friend of mine became born again. Mike, na-born again ako. Binago ako ni Jesus. Pinatawad ako ng Diyos. Turned my life around. And so now, Mike, I serve my mom. Ako yung nagpapakain sa kanya. Ako yung nagpapalit ng adult diaper niya. Ako yung nagluluto. Iniwan ko yung trabaho ko para paglingkuran si mama. Minumura niya ako araw-araw. Binabato ko ng pinggan. Binabato ko ng kutsilyo at kutsara, tinidor at dessert. Lahat binabato sa akin. Pero Mike, I serve my mom. Oh, sabi ko, parang galing. And that's what honoring means. Kasi Mike, hindi naman sila ibang tao. Yun. Mabigat. I value them. And that's what the love of God does to us. Ano? Diba? The mom is cruel until her dying days. But the Christian serves even when it hurts. Nagmamahal kahit masakit. Naglilingkod kahit sugatan. Oh, it's the message of the cross for us, di ba? Yung mga kapatid niya, iniwan yung nanay, lahat sila sugatan, lahat sila totoo pala yun, no? Kapag ka daw yung mga magulang salbahe at yung pamilya ang gulo, yung mga bata gusto mag-asawa ng maaga. Makaalis lang sa impyernong buhay na ito. Ganun daw yung mga kapatid niya. Kinikwento niya sa akin, Mike, mga kapatid ko nag-asawa lahat. Makatakas lang kay mama. Makatakas lang sa kalupitan ni papa. Pero ako, I stayed and I served. Because this is what God wants me to do. Oh. By the way, there's a difference between obeying whatever they want and honoring the parents. Magkaiba yun. Kasi may pinapagawa sa atin na mali. Huwag mong gagawin. May pinapagawa sa yung krimen. Huwag mong gagawin. May pinapagawa sa iyo na kasalanan, labag sa utos ng Diyos. Huwag mong gagawin. So we disobey bad commands. We disobey criminal instructions. We disobey sinful requests. But we still honor them as parents. Pare, tatay ko yan eh. Nanay ko yan eh. So as I honor God and glorify God with my life, part of that living for God is honoring our parents. This is Ephesians 6, ano? The Apostle Paul invites us to live a life aligned to the heart of God. Ito naman yung pangatlo. There is a reward that can be gained when we honor our parents. Meron daw paggalang sa magulang na merong katumbas na pagpapala. Let's read this. Ephesians 6, 2-3. Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. And this is the promise, that if you honor your father and mother, yours will be a long life full of blessing. Ibang klase, ano? Irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Wow! Tanungin mo ngayon katabi mo, pare, ilang taong ka na ba? Di ba? Gusto mo bang humaba ang buhay mo? Parang ibang klase ito, no? Parang sinasabi sa atin, oh, sige, bastusin mo mga magulang mo. Sige, lapastangarin mo mga magulang mo. Sige, saktan mo, awayin mo. Talikuran mo mga magulang mo. Pare, siguro mga 40, tigo ka na. Parang ganun sinasabi dito, no? Pero pare, gusto mo tumagal ang buhay mo? Gusto mo humaba 80, 90, 100, 120 years old? You honor your parents. By the way, probably this is not about quantity. Sometimes 100 years ka nga, pero miserable naman yung 100 years mo.
Maybe this is about quality. A life that is beautiful and flourishing. Yung buhay na mapayapa, sagana, may pagpapala ng Diyos. May kamay ng Diyos sa negosyo, may kamay ng Diyos sa pamilya. Kasi ginalang mo ang mga magulang mo. Ito lang daw ang pangako na may utos. Yung ibang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang luluhod sa ibang Diyos. Utos yun, pero walang pangako. Ito, may pangako. Igalang mo ang tatay at nanay mo. Haba buhay mo. Kaganda ang buhay mo. Isn't this amazing? So this is another layer of the conversation na, oo nga, hindi perfect ang mga magulang ko. Hindi naman maayos ang buhay namin sa pamilya. Pero tinatawag ako ng Diyos na igalang sila. Dahil mayroong kalakip na pagpapala. May palamang pangako kapag ginawa ko ito. May tampo ako, siguro hindi ako mahal ni Papa kasi hindi niya sinasabi. Until one day, I discovered the book entitled The 5 Love Languages. Nabasa niyo na ba iyon? Ay, ibang klase. It changed my life. Na-realize ko na magkakaiba daw tayo ng love language. Magkakaiba daw tayo ng lingwahe ng pagmamahal. So, sa bahay namin, naiintindihan ko. Ang love language ko po ay salita. I love words. Yung pag sinabihan mo ako ng, Mike, good job. Boom! I felt love. Pag sinabihan ako ng misis ko na, Mike, ang gwapo mo. Wow! Boom! Love. My love tank, I feel love. Pag sinabihan ako ng barkada ko, Mike, ang galing ng report mo. Wow! Ang galing naman ng laro mo ngayon. Ang galing. So, when people affirm you verbally, you feel loved. Problema si Papa, ang love language niya hindi words. Hindi nagsasalita. Ang love language ni Papa, service. Papalitan niya yung bumbilyang pundido na. Lilinisin niya yung baradong toilet. Hindi nagsasalita. Pero mahal niya kami. Iba ang pinapakita. Kaya nung lumalaki ako, feeling ko hindi ako mahal ni Papa kasi yung mga barkada ko, yung mga tatay nila, good job, anak! Words, boom. I love you, anak! Words. So ako hanggang sa sana all. Hanggang sana all na lang ako eh. Pero naintindihan ko, si Papa, hindi nagsasalita. Walang, I love you, Mike. I'm proud of you, Mike. Good job, Mike. Wala. Feeling ko hindi niya ako mahal. Pero yung pagmamahal niya pala, sa ibang paraan, pinapakita. Oh, ang galing! This principle also saved my marriage. Yung misis ko, ang love language niya, touch. Akap dito. Pagka nag-i-express siya ng love, hindi niya sasabihin na, I love you. Thank you. Wala. Sisingit yun sa kilikili ko, aakap. Ba't mas sisingit to? Hahawakan niya yung kamay ko, i-holding hands ako sa mall. Parang, ba't mo hinahawakan? Ano ba? Diba? Kasi nagsasabi siya ng I love you. Pero sa akin, words. Baliktad naman, pag ako naman nagsasabi sa kanya I love you, puro salita. Sabihin ko, oh my, mahal, sarap ng sinigang, thank you ha. Ang galing mo talaga magluto. Mahal, ang ganda mo ngayon. So, words. I love you, puro words. Pero siya, talaga, akapin mo ako. Ayan. Hawakan mo kamay ko. Ayan. Halikan mo ako. Ayan. Touch. So to save my marriage, I need to learn the language of touch. And she needs to learn the language of words. Ganon din pala kay Papa. So minsan yung mga magulang natin, marami tayong tampo. Hindi natin maintindihan. Hindi yata ako mahal ng mga magulang ko. Until we understand wisdom. Oo nga. Magkakaiba pala tayo ng lingwahe. And that, I was able to forgive my dad. My dad is not perfect. Marami siyang mga sinabi, ginawa na nakasakit sa akin. But when God changes our lives, kung tayo ay binago na ng Panginoon, naranasan natin ang patawarin, mahalin ng Diyos, natututo tayo magpatawad at magmahal ng iba, lalo na ng ating mga magulang. Isn't this amazing? Ephesians 6 is inviting us, you honor your father and mother. Igalang mo ang tatay at nanay mo. Dahil ito ang utos ng Diyos. Dahil ito ang tama. At dahil ito ang utos na may pangako. Gaganda buhay mo. Pagpapalain ka ni Lord, hahaba ang buhay mo.
And by the way, this is one of the commands that you will not obey forever. Darating ang panahon, wala na si Papa, wala na si Mama, patay na si Nanay, patay na si Tatay. Hindi mo na masusunod ito. May time limit itong utos na ito. So habang buhay pa ang mga magulang natin, we follow this command. We honor them while they are still around. Yes, they are sinful, they are imperfect, they can be hurtful. It could be messy, ang gulo, minsan magpalaki ng mga magulang, Pero we would rather obey God than obey our ego and follow our selfish desires. Tandaan niyo to. Bilang mga Christians, we honor our parents in obedience to God's commands. Dapat nating igalang ang ating mga magulang whether they deserve it or not. There is a good reason that guides us and a reward that we can gain when we give respect to our parents. Isn't this beautiful? An invitation. This is not easy, but it leads to something good. So today we talked about 3 principles, 3 handrails. Paano nga ba igalang ang ating mga magulang? Number 1 is the reason that must guide us when we honor our parents. Number 2, the respect, yung pagpapahalaga, the value and the weight we give when we honor our parents. And finally, the reward, the blessing, the long life, a beautiful life, magandang buhay that can be gained when we honor our parents. Masakit, mahirap, pero ito yung gusto ng Diyos para sa ating mga Kristiyano. Igalang mo ang magulang mo. Huwag sundan ang agos ng mundo. Maging ilaw. Malay mo, ikaw ang dahilan para mapalapit sa Diyos ang mga magulang mo. Total, ilang panahon na lang, wala na sila. Bigay mo ng lahat. Yung iba sa atin, wala ng mga magulang. I pray that we show the next generation the value and the blessing of honoring our parents. Because it is also tantamount to honoring our God. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong paalala at sa iyong mga pagpapalo sa araw na ito sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay inaanyayahan mo na magkaroon ng magandang buhay, na magkaroon ng maayos na pamilya, na magkaroon ng mahaba buhay na pinagpala. At isa sa mga paraan para dito ay ang aming parangalan, pahalagahan, at igalang ang aming nanay at tatay. Teach us, Lord. Change us, Lord. Help us, Lord, to be the kind of Christians that you want us to be. We honor God. We love people. We respect our parents. We value our families. We become a light to our children. Lord, hindi po madali ito, Magulo, masakit, mahirap. Pero Panginoon, salamat po dahil tutulungan mo kami na sumunod sa iyo. Tuturuan mo kami na igalang ang aming magulang. Pagpapalain mo kami kung kami ay sumusunod sa utos mo. I pray for every family represented today. Every parent, every child, every father and mother, every daughter and son, every family, Lord. Ano man po yung pinagdadaanan nila sa pamilya, may tampuhan man, meron mang misunderstanding, meron mang sakitan, meron mang mga hinanakit sa loob ng puso. Nawa, Panginoon, mas manalo yung pagmamahal, mas umapaw yung pagpapatawad, mas dumami yung pagpaparaya at pagpapasensya ng higit sa galit at tampo. Lord, I pray that you bless every parent that are here today, every children, every family, so that we become a blessing to others as well. Thank you, Lord.